Magandang araw mga kababayan. Walang nakitang anomalya, ghost project o substandard itong si Magalong at si Asoren sa kanilang pagpunta sa Davao. At mga kababayan, gusto sanang salubungin ang hakbang ng Maisog Cebu itong si Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita dito po sa mga napektuhan ng baha ng matinding kalamidad dahil sa walang implementation ng flood control, ngunit hinarang din po sila ng pulis. Samantala mga kababayan, hindi lang po Iglesia ni Cristo ang magkakaroon ng mga malaking rally. Naku po, may bagong grupo na tinatawag nila na People's Council na pinamumunuan po ng dating congressman na si Mike Defensor. At sinasabi, marami daw po sila at iba't ibang grupo na ang nag-promise or nag-commit na sila ay makikisa sa panawagan kontra korupsyon laban po sa gobyerno na pinamumunuan nitong si Bongbong Marcos. Yan po yung ating pag-uusapan, pero kung kayo po ay bago lang sa ating channel, baka pwede naman makahingi po sa inyo ng isang like dyan, mga kababayan po natin, at kung share po natin, maraming salamat na rin po sa inyong lahat. Mga kababayan, pumunta si Bongbong Marcos sa Cebu at siyempre, no, kagaya ng inaasahan po natin, hindi mo na ibibigay yung ayuda hanggat hindi pa po siya na matapos magsalita. Kaya gigil na gigil din po ang mga taga Cebu. And siyempre, nung pumunta siya, anong gagawin? Kagaya ng kanyang kadramahan, puro turo lang makabayan po natin. Kaya nakatawa po itong sinasabi at talagang tinamaan po itong si Bongbong Marcos sa sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga. Galing talaga, binisita pa niya yung mga ninakawan niya. And totoo naman mga kabayan natin. No? Kaya ang mga tao sa Cebu talagang galit na galit po. Pero sa panahon ngayon, wala silang magawa. No? Kaysa magalit sila, tanggapin nila yung ayuda dahil talagang pera naman ng taong bayan. At ngayong panahon na sobrang gipit po sila. No? At napakabagal pa ang tulong ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Ito ang sinasabi natin, maisog sa Cebu. Salubungin sana nila si Bongbong Marcos. Pero hinarang po sila ng pulis. Okay, panoorin natin itong live ni Sir Ibi Hugalbot ng Cebu. So, kumusta Sugbo? This is Ibi Hugalbot here, hakbang ng Maisog Cebu. We are currently going to Iluan. O yeah, apparently we were being stopped by our brother police officers for no reason at all. Ha? Ang atong Draman Bugle Corps o ang atong caravan going to Liluan aron sugaton si BBM, ipahunong ta sa atong mga... Yan naman kasi sir, sugaton mo pa naman si Bubuem, takot na sa iyo yun. Binabanatan mo pa naman, tinatag mo pa naman lagi sa iyong mga post at sa iyong live stream. Kilala ka na nun. Siguro pag nabanggit lang, papunta na dyan si Ibi Hugalbot. Harangin nyo na yan. Mga amigos kapulisan, niya, why rason? I don't know why. Kanina rami din init kastanan, wala mi magsaba-saba, niagi rami, pero gipahunong tas mga pulis, no? I don't know kung saan sila nga unit, Station 6 probably. Yes, attorney. Okay, so I hope makasabot ang atong mga amigong kapulisan nga kining atong gibuhat ang pagpahibaw ni Bongbong Marcos nga ang mga Sugbuanon, no? Wa nay gusto sa presidente. Tama, hindi lang Sugbuanon kundi buong Pilipinas, sir. Makasabot ta ang atong mga amigong kapulisan, gituhuman na sa ilang order from the higher ups, pero nganong naman sila dinhi, pahunungon ang atong karaban nga daghan man ta kay tabangonon. Sa probinsya sa Sugbo. Mao ni ang gusto ni Bongbong Marcos. Ano yung gusto ni Pambari 4? Ikaw ba? Nako. Si Pambari 4 kasi mukhang bumabaliktad na po. Sana mali po yung mga nakikita natin. Oh. Kaya Pambari 4, kung ikaw talaga ay para sa taong bayan at hindi ka sunod-sunuran kay Bongbong Marcos, tutawagan mo yan. Payagan mo na matuloy ang kanilang karaban at ang kanilang karaban bilang pagpapakita ng kilos protesta laban po sa gobyerno ni Marcos Sr. Dahil ang dahilan po ng mga ganitong klaseng kalamidad sa Cebu ay dahil kawalan po ng bayag nitong si Bongbong Marcos sa pagpapatupad ng kanyang inuutos itong flood control na ito. Diba? Imagine mo, 3 years na po talagang namamayagpag po sila sa pagnanakaw. And now, makikita natin, gusto pa nilang i-cover up itong si Martin Romualdez. Parang gumagawa pa sila ng scapegoat. May drama pa, si Ping Lacson, na ilalabas niya yung kanyang VIP witness. Tapos, imbis na bigyan ng pagkakataon na makapagsalita at o kaya protektahan ang nag-iisang buhay na witness na si Master Sergeant Cotesa, anong ginagawa nila, di ba? Sinisiraan pa nila
sa publiko at dinadamay pa nila si Senator Marcolita at si Mike Defensor. So anong klaseng investigasyon ang gusto nilang malaman? At ngayon lumalabas na itong si Tuta Soto at itong si Ping Lacson, inamin talaga nila na ang nasusunod ay si Martin Romualdez. Kasi imbis na ipatawag ito, makipag-meeting pa daw sila kay Martin Romualdez. Sino bang hindi magagalit yan? O kaya yung maisog si Bo, nanggigigil na po sila. Pari 4, gobernador man ka, dili ka katawag sa imong provincial director? Aron badlongon ning mga pulis sa Mandawi nga nipahunong sa atong karaban? Okay? Again, we are here trying to chase kay si Bongbong Marcos, wala mo dayon sa Talamban. No, na-cancel si Bongbong Marcos sa Talamban and we know na sila got this is all right. Ang station chief nila. Hi attorney. Hi. Hello sir. Hi. So, mukhang nag-iwas po si Bongbong Marcos, mga ma'am sir, no? Nag-iwas siya kasi alam niya kasi na may mga taong sasalubong sa kanya eh. So, gumawa siya ng diversionary location ba yung tawag dyan. So, parang dumiretso na po doon siya sa Ground Zero. Dito sir. Landong ay. We were moving, ha? We were flagged down. We were moving. We were not obstructing traffic. Wala to na po na unsa. I know nga, I know you know nga wala kayo ka na compelling reason na To hold us. to stay Yes. away. So, we will just take it as an invitation and we won't even think Makita na lang ta kung naamo pa utana ko. Right. i-detain or delay or ano, we won't even think that. Amo na lang, invite me, pero sir, sorry kaayo, we cannot stay for your invitation. We have to go. Kaya na nakuha na mga ikaw sa konsolasyon. If you like, you can come with us. Kita kami das. Sundan mi ninyo. Inyong tanahon. Kung niagi raman mi sir. Wa man mi mo stationary diri. Niagi ra gid mi. Ni sunod ra mi sa trapiko. Wa mi mo violate. Nakatimbre na talaga yan. Alam ko nakatimbre na po yan sa National Police po natin. Nakatimbre na po yan dito sa head office. Kaya hinabangan na po sila. Kasi I think kahapon pa lang ata. Kahapon pa lang o kaninang umaga, nakikita ko na nagpo-post itong si Ibi Hugalbot na susunduin daw sa salubungin itong si Bongbong Marcos. Siyempre si Ibi Hugalbot, kilala na po yan. Kasama nga yan sa pinatawag sa Kongreso. Kasama yan sa kinasuhan. O, siyempre, na-alarma na po sila. Malamang nakamonitor yan. Kaya talagang ang utos niyan ay hindi galing po sa local official. Kundi sa national, ano yan, sa mga head office ng PNP yan. Para mi kalit. Sir, anyway, sir, we won't take up of your time. Kaya, kasabot sa you're from here, bahaan sa ka. Mao na. All things, Mao na. ikaw, ganahan ka mo-take care sa iyong family, but You're here. your duty. We are not your duty. Kaya na mo ang kaugaling mo. Okay, I met Attorney Irene as well here, Attorney Irene, and ang atong drum and bugle. Actually, naguna na ang atong Maisog Riders are already ahead of us, no? Pero ang atong drum and bugle corps and our vehicle, no, was flagged down for no apparent reason. Karon dagan ng pulis dire. Dagan ng pulis na karon dire. Igo raman unta mi nga ni lakaw, ni agi din wa mi mohunong, wa mi mo obstruct sa traffic, no? Pero I don't know. Kinsa ni nga order from the higher up daw. So, yan po mga kababayan po natin na hindi po natuloy na ang kanilang karaban. So, talagang dinisperse po sila, binuwag po sila. At sabi niya nga dito, masaya ko yung sinabi niya ha. Okay. Pisot ka Brad, Bongbong Marcos. Giharang nimo among karaban. O, yun po. So, talagang hindi pinayagan na magtuloy ang kanilang karaban. At hinarang po sila. Dinisperse po sila ng, I think, Mandawi Cebu, Mandawi Police. No? Dahil alam natin, sa utos po yan, galing sa national. So, ganyan po sila kinakabahan, mga kabayan po natin. Kasi nga po, alam nila na galit ang taong bayan. Alam nila, no, na hindi nila pwedeng patahimikin yung mga taga Cebu. Alam nyo, sa mga ganitong klaseng pangyayari, lalong magagalit ang taong bayan kasi nire-remind po ng kalamidad ng taong bayan na wala po silang ginawa. And yan mismo si Senator Bato nakita niya. Nakita niya na yung mga flood control na pinagawa doon ay walang silbi. Talaga mga kababayan natin. At siya mismo nakita niya kung ano po yung realidad na nangyari doon sa Ground Zero. Buti na lang pumunta doon Senator Robin Padilla, Senator Bongo, yung Office of the Vice President. Siya mismo pumunta siya. At nananawagan po siya na kung sino po yung may backhoe ay baka pwedeng magpadala sa Cebu at tulungan dahil nangangamoy na daw po
So, sabi niya nga, baka hayop or tao itong nangangamoy na dahil sa napakaraming debris na dala po ng baha. Kawawa talaga, grabe. And pasalamat po tayo. Ilang bayan po yung pinuntahan ni Senator Bato. Yun talagang mga sentro at tinamaan. Pero sabi niya nga, hindi pa tapos dahil mag-iikot pa sila sa mga lugar na sadyang tinamaan po ng kalamidad. Bongo, Senator Robin Padilla, nagbili ng generator. So maraming salamat po sa inyo. Hindi kayo masyadong nag-ingay, hindi kayo nagpapapansin sa mga kamera. Pero yung mga mahilig magpapansin, mahilig magpa-press conference, mahilig magpa-media, nasaan po sila ngayon? Tahimik po sila. Ayaw nilang mabawasan ang kanilang ninakaw sa kaba ng bayan. And now, imbis na mag-focus dito sa kalamidad, mag-focus na pasagutin itong mga magnanakaw sa mga flood control, parang gusto pa nilang palabasin na malinis po. Itong si Martin Romualdez. Scapegoat, and of course, yung hididiin ay si Martin Romualdez. Pero yung kanilang dinidiin naman, wala naman sa Pilipinas. So, anong klaseng investigation yan? So, talagang halata na propaganda. Ito, pakinggan niyo po yung banat ni Senator Bato. Maghanap ng diversion. Gano'n na sila ka-desperado na mukha tuloy silang tanga. Gabi man nang likwat. Gabi man nang agian dyan nga baha. Loy. Sir, sa Cebu, saan po kayo particular na mga lugar dumalaw ngayong araw? Yung mga badligid nga mga lugar, no? Cebu. Una, pinuntahan natin yung barangay Upaw ng Mandawi. Tapos, diretso tayo sa barangay Kutkut ng Liluan. Liluan yan. Barangay Kutkut ng Liluan. Tapos, dumiretso tayo sa barangay Kabadyangan ng Compostela. Tapos, diretso tayo sa Danau. So, bali, 4 na lugar yung pinuntahan natin. Grabe no, talagang isang araw lang po yan. Halos inikot po ni Senator Bato. Kasi alam niya talaga kung sino po yun nangangailangan ngayon. Tapos yung national government po natin, talagang mababad trip ka. Pinapila pa kayo ng ilang oras kasi hindi mo na sila mamimigay daw po ng relief goods, no, tulong, ayuda, hanggat hindi pa nagsalita si Bongbong Marcos. Piste talaga. So ayan, inikot ni Senator Bato at nakita niya nga po yung sitwasyon. Mga kababayan po natin na sobra talagang kalunos-lunos ang mga nangyayari po sa ating bansa. And now, pagdating naman sa investigasyon, lumalabas na parang gusto pa nilang protektahan, no? Itong mga mastermind sa pagnanakaw. Gusto pa nilang linisin itong si Saldico. And now, naglabas ang kanyang abogado. Anong sabi ng abogado ni Saldico? Ano daw siya? Biktima. Hindi niya daw din po pagmamayari yung mga eroplano na yan. Talagang ibang klase po yung nagagawa ng pera. Kaya nilang protektahan. And then yung mga congressman pala dyan, congressman and mayor ng Cebu, ha? Talagang walang hiya po yung mga ito, mga kabayan. Alam niyo sa kasagsagan pala ng Bagyo, abay itong mag-asawang sila Prasco, nag-alis pala yan, pumunta ng abroad. So kakarating lang po nila kaninang madaling araw. Yan, nakakagigil po. At ang sentro ng Bagyo, ay mismo yung kanyang nasasakupan, yung 5th District, yung barangay Kutkut Liluan, yan ni Prasco yan. So kakarating lang po nila yan, mga kabayan natin. Ganyan po sila, no? Naglustay ng pera ng taong bayan. At hindi lang po siya may mga mayors pa, no? May mga board members na kasama po nila. At kung totoo ito, ha, sinasabing, no, matapos manawagan ng simpleng Pasko, Blackpink nasa Christmas party ng Malacanang. So yan daw po, imagine mo, mananawagan sila ng simpleng Pasko dahil sa mga kalamidad, no? Tapos sila pala may pa-Blackpink party sa Malacanang. Di sana all, mga kababayan natin, no? Samantala yung mga kababayan po natin ay sobrang hirap, no? Walang nailigtas, na-wash out yung mga bahay natin. Kaya nga ito, ulitin ko yung sinasabi ni Senator Bato, 'di ba? Masangsang na daw po yung amoy, lalo na sa barangay Kabadyangan sa Compostela, Cebu. So kung sino po may mga bako, nawagan Senator Bato, na baka pwede nyo pong tulungan. And 188 na po yung total na namatay. Mayroon pang 135 na nawawala at 96 na injured. So napakaraming buhay na naman yung nawala dahil sa kapabayaan ng gobyerno ni Marcos Jr.
at nagpapakita na talagang walang silbi po itong si Bongbong Marcos. At nakikita natin na pinoprotektahan pa rin niya ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez at sinasabi na wala daw po siyang kinalaman dito. Ayon nga kay Senator Bato, mga kabayan natin, itong si Saldico, imposible na siya lang ang nag-aproba. So, mahirap papaniwalain ng taong bayan na si Saldico lang yung basta-basta na lang nagperma, walang approve ni Martin Romualdez, walang approve ni Bongbong Marcos. Diba? Pakinggan pa natin yung mga pahayag ni Senator Bato. Jay Paulet. Sir, marami po kasing nahihiwagaan, no, dito sa inyo pong samahan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. 24 po kayo, Senator Bato, at kayo po ay nasa minority ngayon. Dati po kayo majority nung iba po ang Senate President. Pero nagtatanong ang mga kababayan natin kung totoo ba talagang intact pa rin ang majority? Kasi alam mo naman, Sen, may sarili po na task force o ilulunsad na investigasyon ng ombudsman yata laban sa dalawang senador na nandoon sa majority, Senators Villar, Camille and Mark. Ito ba'y magkakaroon, sir, ng epekto sa majority? Tingin mo, sir? Depende yan sa depende yan how they treat that threat, kung threat yan sa kanila, yung ginagawang investigation. If sila ay matakot, ay mananatili sila dyan sa mayorya. At least, kung mayorya ka, naka-align ka sa Malacanang, baka sakali. Naka-align sa Malacanang, so malaki-laki at mali-mali tayo nakukuha. Lalo na itong si Tuta Soto. Again, ulitin ko po mga kababayan po natin. Alam nyo, kung sirang-sira na yung House of Representatives, masisira din po ang Senado kung hindi nila babaguhin ang liderato. Dapat itong Senator Bato at ang kanyang kasamahan sa minority, total marami naman sila. Mag-isip-isip po sila. Sipain yang tanginang Soto na yan. Baka sakali, may tulong sa sitwasyon mo. Pero kung ikaw ay magalit, ay alis ka talaga sa mayorya at pupunta ka sa minority. So kung sila ay pupunta sa minority, baka magiging majority na rin kami. Pero nakikita mo, Sen, yung Sana po, Senator Bato, sana maging majority na kayo. volatility ng sitwasyon ngayon sa inyo dyan sa Senado. Yes, anytime anything can happen. So mukhang may pahiwatig si Senator Bato, mga kababayan natin. Ako po, mukhang ito na po yung kinakatakutan ni Tuta Soto. Balita ko, Soto, may kabit ka daw. Iwan ko lang. Soto na mahilig. Hindi po gano'n ka-stable yung majority ng Senado. Sipain nyo na yan. Anytime, pwede may mangyari. Pati si Pinky Lacson. Partner, ha? Opo, Sen, kapansin-pansin yung mga nasa minority, sila po yung nagiging bida sa mga kaso po. Di lang yan, pinoprotektahan pa nila si Martin Romualdez at Saldico. Yun nga, kung coincidence yan o talagang pinagplanuhan. Hindi natin alam. Iba yung tawa ni Senator Bato, ha? Nakakadala, ha? Pagod pa yan, mga kababayan natin. Nag-ikot yan sa halos buong Cebu, inikot yan. Di ba yan perks? Package? sa pagiging minority side, grabe naman yung package niya. Pero sir, itong nangyayari ngayon sa mga baha, matindi, marami na po, daan-daan na po ng casualties sa Bagyong Tino. Pag binuksan po ulit yung investigasyon sa flood control, makatarungan po ba ang nagotsyesa pa rin ang topic at hindi itong mga resulta ng dilubyong dala ng Bagyong Tino, Senador? Well, kasi ang significance doon sa kay Gutesa is that yung talagang nagdawit, no? Kasi noon hanggang Saldico lang ang Tama. Ngayon, yung testimonya ni Gutesa, yun talaga nagdadawit kay dating Speaker Martin Romualdez. Yun, tumpak, no? At alam nyo, mga kababayan po natin, gaya na sinasabi ni Senator Bato, na dapat talaga, no, hindi mag-focus kay Gutesa. Yung problema kasi ngayon, sinisira nila si Gutesa. Kaya tama po yung sinasabi ni Colonel Quirobin. Talagang may matinding tinamaan. Siguro, tinutukoy niya siguro itong si Martin at Saldico. May matinding tinamaan dito po sa pinaka-statement ni Gutesa. Kaya ganun na lang po sila katakot at gumagamit na po sila ng pwersa para gipitin ito. May mga nagsasabi pa nga na ginurgor na daw itong si Master Sergeant Gutesa. Ako naman naniniwala na safe siya
sa kamay ng mga Marines na nagbibigay ng protection po sa kanya. And ako, naniniwala din ako, kahit Senator Bato, may alam ito. Pero tahimik lang sila. Malay natin, kasama yan sa nagbibigay ng protection. Dahil, yan ang isang magpapatunay talaga ng ang involvement nitong si Martin Romualdez. Kasi yung mga ganitong klaseng mga accusation, yung mga ganitong klaseng hamon ng isang tagapagsinungaling ng palasyo, tingnan mo. So, hindi lang po siya tagapagsalita ni Bongbong Marcos. Siya po ay tagapagsalita na rin actually ni Tambaloslos. Tingnan mo yung mga style nila. Kaya, obvious talaga na protektado si Martin Romualdez at sinisira po itong lehitimong witness na si Master Sergeant Gutisa. Sabi niya dito, sa ngayon lahat po na nagbabanggit ng pangalan ay dapat ituring na inosente. Ibig sabihin, biktima sila. Inosente ba yung pagmumuka niyan? This should be presumed innocent until proven guilty. Let us go to where the evidence lead us. Yung problema nga po, yung mga ebidensya na sinasabi nitong si Claire Castro, pinipihit nila at lumalayo ngayon mga kababayan po natin. Hindi na napupunta dito kay Martin Romualdez Pinipihit nila, iniiba nila And ngayon may VIP witness pa. Wow. Tapos pa secret pa. Kung sino man ang VIP witness na ito na sinasabi nitong si Ping Lacson, talagang nakakaduda, nakakagigil mga kababayan natin. Okay, puntahan natin itong usapin nito kay Saldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. May kinalaman nga ba? Naku po, nagsasalita na po kahit yung mga batang congressman, mga first time na congressman, isinasabi nilang hindi ligtas itong si Bongbong Marcos. Sana po marami pa silang magsasalita. Let's go, puntahan natin. Ang isang daang araw nung nagsona si Pangulo and he said, mahiya naman kayo. 100 days na. Ano nangyari? Mali yung sinasabi ni Yusek Claire Castro na ligtas ang presidente dito. Hindi. 100 days na wala pa rin. Ano ba tayo maniniwala? Budol nga po yan, sir. Wala talaga tayong paniwalaan dyan. Kung magsalita yan, tawanan na lang po natin. Kasi sigurado, sinungaling yan. Kung pumirma ng GAA Sabi mo, before you sign the GAA, nireview nyo yan. Ang aming conviction. Tama, di ba? Bago niya signan itong report na ito, nireview niya daw. Pero ano nangyari? Nga. Is si PBBM, may kinalaman siya dito sa... Iyan, nako. May kinalaman para din kay Eli Fernando. Kaya itong si Eli Fernando, mga kababayan natin, kahit iba po yung kanyang political stand, nakita natin na siya po ay lumalaban sa korupsyon. At ang gusto ko dito sa kanya, yung nabanggit niya nga, na kahit hindi niya naman talaga kalyado, kagrupo, sila po ay handang magsuporta, basta't ang gaganaping rally ay laban po sa korupsyon. Itong mga labor sectors, kasi manggagawa yun sa kanya. Flood control scandal na to. Hindi po pwedeng sabihin na ligtas siya mula sa usapin. Kasi yun ang narrative na kinecreate. Siya nga nagbulgar Di ba yun ang sinasabi? Siya nagbulgar. Papaano? Siya nga nagbulgar. Kunwari, paano siya? Matagal na po yan sinasabi ng hakbang na may isog. Napanawagan, na transparency. Matagal na natin sinasabi ang tuwing nagkakaulan, nagbabagyo, nagbabaha. Nasana yung flood control mo, Bongbong Marcos. Wala pa rin. Pangako pa rin na wala pa rin. Diba? Anong magiging sangkot ang isang tao na nagbulgar ng issue ng korupsyon? Di naman. Siyempre, gimmick nila yun Doesn't follow. Totoo yan. It doesn't illogical, follow. diba? Tingin niyo makakatapos si PBBM? Ang hirap. Ang gandang tanong. Tingnan natin. Sabihin na baka hindi niya matapos Pero with the magnitude ng corruption scandal, flood control scandal, galit na yung mga tao. Anytime soon, kapag walang napanagot dito, hindi natin makokontrol kasi yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Pag umabot... Tama, no? Hindi niya man direct na sinagot, mga kababayan po natin, na kung matatapos ba ni Bongbong Marcos ang kanyang termino. At sinabi niya na hindi natin makokontrol ang tao pagdating ng panahon. Kaya... Ang dito, ang magsasabi dito kung matatapos niya ba talaga o hindi. Kung ano po yung kanyang response. Kung mapapakulong niya ito, siguro baka kahit pa paano pagbigyan siya ng iba. Pero syempre, tayo wala na kasi wala na po hindi niya na kayang bawiin ang kanyang pagpapabaya. Yung kanyang parang kinonsente niya yung pagnanakaw, kinonsente o siya ay kasama sa pagnanakaw. Yan ang hindi natin alam kasi sabi ni Claire Castro, kailangan daw may ebidensya. Ilatag nyo daw ebidensya.
Siyempre may immunity rin po siya. Anyway, ipagpatuloy natin, no? Napagandang discussion nila with Attorney Trixie Cruz. Sa punto, nasasabihin natin, manggugulo yung mga yan, hinayaan natin na pumunta dun eh. Kapag yun, pumunta isa pa yan. sa extra-legal measures ang mga tao, hinayaan natin na pumunta dun. Ang gusto natin na mangyari, ma-resolve itong mga problema na to within the bounds of the Constitution. Pero hindi rin natin mapipigilan yung mga tao. Pag nag-decide sila, wala namang silbi ang Constitution na yan, yung So, yun naman talaga, tama. Dapat sundin natin ang batas. Kaya nga ang panawagan, kahit yung Iglesia ni Cristo, hakbang ng maisog, ay mapayapang kilos protesta. Yan laging panawagan pag may rally po yung hakbang ng maisog. At napakaganda lang, no? Kapag alam nila hakbang ng maisog ito, INC ito, yung pulis, nandiyan sa gilid. Kasi alam nila na hindi po ito nang gugulo. Pero ayaw lang talaga nila, no? Na darating tayo sa Malacanang. Takot na takot po sila. mga batas na yan, ilang buwan na kami nag-aantay, ilang buwan na kami nanonood ng mga hearing, pahaba ng pahaba yung hearing, parami ng paraming cast of characters, we will take matters into our own hands. Hindi natin makokontrol yung mga tao na ganun. At tingin ko, punong-puno na yung mga tao ngayon. Especially, dumaan uli yung isang bagyo, Bagyong Tino, may paparating pa na super typhoon, at pinapakita nito yung kapalpakan talaga ng gobyerno to address this issue. At kung walang mapanagot dito, baka magwala na talaga yung mga... Nako po, yan ang nakakatakot. Kung magwala na ang taong bayan. So, tingnan natin sa mga rallies na ito kung ano po yung magiging resulta. At kung papanindigan po ba ni Bongbong Marcos yung kanyang pagiging makapal na pagmumuka, mga kababayan. No, kung milyon-milyon na rin yung tao na nagsisigaw, no, na ayaw na sa kanya dahil wala naman siya ginagawang action, wala naman siyang kapangyarihan, wala naman sa kamay niya para papanagutin ito dahil wala nakikita natin kung paano nila dinadivert. Gumagawa pa nga sila ng scapegoat Tapos yung mga witness, ginigipit pa po nila. Tapos imbis na mag-focus sa issue ng flood control, ayan, Duterte iniimbestigahan. Ayan, iniimbestigahan yung Davao. And may nakita po ba silang anomalya sa Davao? Sabi nga po mismo ng ICI, wala silang nakitang ghost project. Substandard, re-reviewin pa daw po nilang materials na kanilang nakuha. Ang duda nga po natin, baka doon sa materials na kinuha nila na sinabing reviewin, baka i-declare nilang substandard para may magawa lang po silang paninira kay Congressman Pulong. No? At syempre, ang nasa likod dyan, alam naman po natin, yung mga taong gustong pabagsakin yung mga Duterte. At yung ibang magrarally nga, yung grupo mga kaliwa, itong mga Dilawan, at grupo nila Trililing, ayaw nila ng Marcos resign Kasi alam nila si BP Sara daw yung maging presidente. So, alam mo may ibang grupo pa na di baling tiisin ang pagnanakaw ng Marcos administration. Wag lang maupo ang mga Duterte. Kasi ang kinakatakutan nila, mauubos na naman ang ilang kasindikatuhan. Yung mga drogista na kanilang pinoprotektahan, mabubuking na naman. Pilipino. Pasilip sa pwedeng mangyari yung nangyari noong September 21. So, suportahan namin lahat ng pagkilos ng mga tao regardless of their political convictions or tendencies. Dahil inilalagay ng mga tao yung kapangyarihan sa kamay nila. And that for us is a positive sign na yung mga tao kumikilos mismo to exact accountability mula dito sa mga nakaupo sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan. So regardless, even if you are Duterte supporter, Marcos supporter, pink, green, asul o kung anumang kulay mo, pag ikaw ay nagpasya na kumilos at maningil dito sa mga nasangkot sa kung ano-ano mang mga iskandalo, suportahan ka namin. Iyon, ayos yan, no? So, good job. So, sana ganun po ang lahat ng mga grupo, mga kababayan po natin na basta't para sa korupsyon, para sa pagbabago. Yung iba kasi ayaw nila yung pagbabago. Ang gusto lang nila magingay at kumulikta ng pera and protecting Marcos and Romualdez. Ito, puntahan natin kung gaano kapalpak ang kanilang ginagawang pag-imbestiga sa Davao at kung paano nabisto na wala talagang flood control. Walang flood control. Walang ghost project na flood control. Substandard o under ano pa daw, examination. Paano kasi hindi naman agad masabi ng mga nag-inspection doon kung substandard o hindi. Kasi ang pinadala nila doon, mga opisyal naman ng pulis. Hindi naman engineer, hindi naman expert sa mga construction. Nakmang baka talaga. Wala raw nakita o ongoing pa rin ba ng mga ghost projects as claimed by the congressman? Yes, dito Lord, no, walang ghost project.
dito sa Davao City sa sa district nga ni Congressman Apolong Duterte dito sa Davao City, base na rin sa mga dokumentong kanyang ipinakita. So tingnan natin ang ibang mga dokumento na ipinesenta ng opisina ni Kong Pulong at nakita. O ayan po, mga kababayan natin, no? Walang substandard. Wala silang napatunayan pa na ghost project. Paano yan? Okay, puntahan natin itong magaganap na rally, mga kababayan po natin, no? So, sabi ko nga sa inyo, dyan sa intro natin, hindi lang po Iglesia ni Cristo ang gagawa ng malawakang rally. Kundi, magrarally din po yung ibang grupo. So, ang grupo daw po nitong sila Mike Defensor ay People's Council. So, malaking grupo din daw ito. So, parang pinagbuo ng mga grupo na galit sa corruption. So, first time lang po natin narinig ito. At nandyan yung UPI, nandyan yung Maisog. So, marami pang iba. So, iba kasi mga dilawan yan. Talagang dilawan at saka mga kaliwa. Talagang hindi talaga sila nagwawagayway ng flag ng Pilipinas. So, ayaw nila ng pagbabago. Sa kanila is mag-ingay lang at magkolekta doon sa mga taong pinoprotektahan nila at nililigaw ang isyo. Imagine mo, ang isyo ng corruption, hindi pa rin sila nakabumpo doon sa confidential fund na napahiya po sila dahil wala namang pong ninakaw si BP Sara. Pero ngayon sa anomalya ng flood control, ay putyang ina, si BP Sara ay sinasama na naman ng mga gago. Talaga po, Secretary Mike, at maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming payak na paanyaya dito sa aming maliit na programang Yes, Yes, Yo, Topasyo. Yes, Yes, Yo, Topasyo. Salamat, Atty. Ferdy. Opo, Sinabi nung isang kasama natin nung nagkita na tuwang-tuwa siya, sabi niya, mabuti lang, nagkakaso ka. Dahil ngayon, napapakinggan na kita po natin dahil po natin ka nung nag-a-absent, Atty. Ferdy. Hindi Oh. Anyway, ay, unang-unang tanong, Secretary Mike, ito ay napakahalaga at ito ay nasa foremost in the minds of our countrymen. Bakit daw po sa lahat ng mga dating mga Spice Boys sa Kongreso, si Chis Escudero, si Mig Subiri, etc., et al., bakit kayo daw ang pinakamukhang bata? Ano ba daw sikreto ninyo? Atty. Ferdy, hello. Hello, yes. Okay na po. Opo, iulitin ko po yung tanong kasi napakahalaga po nitong tanong na ito at marami pong tumatawag ng mga kababayan natin. Bakit daw po, Secretary Mike, nasa lahat ng miyembro ng nakaturingan noon na Spice Boys sa Kongreso, yung mga pretty boys doon, mga bata, mga dashing and debonair, sa ngayon daw kayo ang pinakamukhang bata. Ano daw sikreto ninyo? Ayan. I-reveal mo na. Ako po ang pinakamabait sa aking asawa. Tama yun. Tama yan. Kasi sabi nga nila, happy wife, happy life. Yun. Tama, Atty. Ferdy. Di ba? Ganun pa. Magaling talaga ito si Topasyo, no? Opo. At saka napakaganda naman ng asawa ni Secretary Defensor. Tsaka napaka-tahimik ni Sir Mike kaya medyo malalim. Oo. Ngunit, mapanganib. Tama ka dyan. Anyway. Basta nagsasalita. Okay. Magpakaseryoso tayo. Secretary, may mga ulat na meron daw malawak na pagkilos sa November 16, 17, and 18 sa EDSA Shrine at ang isa po sa mga participants niyan ay yung tinatawag na People's Council kung saan kayo po ay nabibilang. Maaari nyo pang ipaliwanag kung ano po itong... So, yan po bago po People's Council, bagong grupo yan. People's Council na ito. Yes, Atty. Ferdy Juby, ang meron po kasing gagawing pagkilos, yung People's Council, nabanggit mo, Atty. Ferdy, iba't ibang organisasyon, iba't ibang grupo na nagkaisa at kami po ay nananawagan na magkaroon ng pagkilos dito po sa atin sa People Power Monument sa EDSA. Opo. Habang po ang ating mga kasamaan, meron pong pagkilos dito ang Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Po ay magkasagawa din ng pagkilos dito po sa EDSA. Hindi lang po bilang pagkakaisa sa kanila, pero bilang din po sa ating panawagan na talagang magkaroon na talaga ng pagbabago. Ika nga, may kulong yung talagang mga korap na nakita po natin ang systematikong nagiging nakawan sa ating kapanambayan. Kailan lang, no? Atty. Ferdy. Ako po, mga kababayan po natin, bagong grupo, marami, nagkakaisa. So, mukhang mapapaisip na naman po sila at sigurado, dagdagan na naman nila ng pulis, dagdagan na naman nila ang kanilang hanay. Sigurado yan, mga kababayan po natin, para maprotektahan itong mga magnanakaw. Alam mo, kaya nga lalo nagagalit ang tao Imbis na hayaan na lang na magprotesta, parang hinaharang pa po nila, kagaya ng ginawa nila sa Cebu. Di ba? Karaban naman po yun, mga kababayan po natin, pero hinarang po nila
yung karaban na nangyari. So ngayon naman, sigurado, no, naghahanda na po sila para po dito sa gaganapin na 16, 17, and 18. So dalawa po yung location, EDSA People's Monument at sa Rizal Park, sa Lunita or sa Freedom Grandstand. Isang location lang yan. Doon po yung gaganapin ng Iglesia ni Cristo. Kaya asahan nyo po sa ating mga taga-subaybay at sa ating taga-panood, no, sa mga solid na viewers natin, na tayo po ay makakaisa, makikiisa. So puntahan natin yan, yung bawat lugar. Siguro ikotin natin yan para makita nyo kung ano po yung volume ng tao. Yan po, mga kababayan. Alam mo, nakita na naman natin yung Cebu. Talagang hindi na natin sunod-sunod, no? Parang pag matatahimik yung issue, may lalabas na naman na bagyo at makikita na naman natin ang pagba. Tapos masasabi na naman doon na ito pala yung pondo, halos 30 billion pesos ang ginastos sa Cebu. At ito yung nakita natin at tayo nananalangin sa ating mga kababayan doon. Grabe o, pati yung mga taga-Cebu, mga subano, marami akong kaibigan, tumatawag galit na galit dahil nga po sa nangyari sa kanila. Kaya sana yung mga galit na yan ay talagang lumabas po sila, mga kababayan po natin. So to lang, hindi naman katanggap-tanggap na yung nangyari sa ating bansa. So yan po, yung sabi nila, wala pa silang estimate na numbers. Itong People's Council ay yung magrarally sa People's Monument. So hindi tawag ito People's Power Monument. It's a monument. Yun ang pinakatawag dyan. So yan din po ginaganap lagi yung sa UPI. Sa tabi lang po yan ng Gate 4 ng Camp Aguinaldo. So 3 days po yun, mga kababayan natin. 3 days, mga kababayan. So sana po marami po yung grupo. Sana po yung mga galing sa probinsya, no? Kung gaano karami sana yung Iglesia ni Cristo, sana ganon din po itong People's Council na ito. Sige nga at pakinggan po natin para makakuha po tayo ng karagdagang impormasyon kung gaano po karami at ano po yung kanilang paghahanda na ginagawa. Naninakaw lang yung pondo, imbis na gamitin talaga para ayusin yung pagbabaha at yung naging problema dito sa kanilang pagdating ng bagyo sa kanilang probinsya. Okay, sino ba namang hindi magagalit, Secretary? Anyway, Secretary, meron pong nagsasabi na ito daw pagkilos na ito, ang layunin daw ay papagsakin ng gobyerno o magkaroon ng kaguluhan. Ano po bang tugon ninyo sa mga pasaring na ito ng ibang mga sektor? Well, to be honest, alam niyo, iba-iba din yung pananaw ng mga organisasyon na nagsasama-sama. Iba rin ho ang talagang paninindigan nila. Kasi talagang kung ako naniniwala, meron dyan nananawagan na hindi naman itong papagsakin ng gobyerno, palitan ng administrasyon. Yun. Kasi iba ho yung gobyerno papagsakin. Meron nananawagan ng resign, may nananawagan na talagang yung mga corrupt ay ikulong, may nananawagan na killing, na may mga iniwasang tao, may hindi tamang investigation. Kaya to be honest, Attorney Ferdy, iba-iba yung palong ng mga tao dito. Pero ang bottom line naman, talagang yung galit ng ating mga mamamayan. Ito siguro sa lahat naman kahit na anong politika mo, anong paniniwala mo, na talagang dapat may makulong at dapat yung dapat makulong ay sikasuin ng gobyerno. Kung talagang umabot kahit saan to, pabayaan po natin, talagang naman ang importante. Hindi dapat maulit yung ganito at hindi dapat yung sistematikong pagnanakaw na nakita natin. Kung paano ang naging sindikato na yung gobyerno mismo. Iyon, opo. Ngayon, may mga nagtatanong din po, sino-sino po bang... So, ayan po at hindi na natin tapusin yan. Mahaba po yung interview na yan, mga kababayan po natin. Okay, yun nga, welcome po yung lahat. So, open sa lahat. Anong kulay ng politika mo, basta't isa lang yung panawagan mo. Siyempre, yung paalala lagi is wag manggulo. So, welcome po yung lahat. Sa numero po, mga kababayan po natin, wala pa po tayong nakuha na numero po kung gaano karami po itong People's Council na rally. Yan naman po ay sa EDSA. So, makikita naman natin ang pagdating ng panahon. So, sa oras, ang sinasabi nila yung hapon. Yung sa Iglesia ni Cristo, hindi ko pa narinig kung ano oras magsisimula ang kanilang rally. Pero tayo po ay sasama. At siguro maglalagari lang po tayo para puntahan po natin yung dalawang rally na yan. Iglesia at yang sa EDSA, siguro pareho nating pupuntahan yan. At least mapapakita natin sa inyo kung saan po yung maraming tao, mga kababayan natin. At aasahan ko rin po na sana yung mga kababayan natin, kayo na rin po ay lumabas, sumuporta na rin kayo sa mapayapang kilos protesta. Panagutin po natin yung mga taong pinoprotektahan ng kapwa nila politiko. Sana po yung pulis at kasundaluhan po natin, sana po wag na nila gipitin yung mga magrarally. Kasi hanggat si Bongbong Marcos pa rin, ulitin ko ito, no, sa aking pagsasalita sa aking mga vlog o sa live stream,
Ako personally naniniwala, hanggat si Bongbong Marcos po ang nakaupo bilang presidente, hindi po makukulong si Martin Romualdez and Saldico. Walang mangyayaring pagbabago sa ating bansa. Mararanasan at mararanasan po ng ating mga kababayan yung mga ganitong klaseng kawalan ng tulong, kawalan ng serbisyo, at yung implementasyon ng mga proyekto na dapat sa taong bayan ay hindi pa rin mangyayari. Dahil yun nga, no? Useless naman po siya. Parang may kumukontrol sa kanya. I don't know kung sinong kumukontrol sa kanya. Pero sabi nga, nitong si Congressman Kiko Barsaga, galing talaga. Binisita pa niya yung mga nakawan niya. And obviously, ganun ang nangyayari. Imagine nyo po mga kababayan natin, yung ilang politiko, no, pumunta pa sa ibang bansa, nakikipag-party pa. No? Siya, may Blackpink pa daw sila sa Malacanang. Hindi ko alam kung kailan ang Pasko celebration nila. Pero may Blackpink daw. Then, nagpa-party-party sila. Every Saturday, mayroong party dyan sa Golden Verge. Alam mo, Golden Verge na yan, lumang building yan. Hindi pinaayos si Tatay Digong. Kasi malaki ang gastos. Pinaayos ni Lisa Tanas sa halaga ng 1 billion. O ngayon, ginagamit nila para sa kanilang family concert every Saturday. Talagang, no, ang alak, yung pagkain, talagang extravagance, kumbaga, no, sobra-sobra po yung kanilang luho. And nakikita po natin, kahit yung namumuno po sa Senado, lumalabas na tuta din ni Martin Romualdez. Imagine mo, makikipag-meeting pa sila kay Martin Romualdez bago gawin ang Senate Blue Ribbon hearing. Di obvious, di ba? Obvious na magkakaroon sila ng script kung paano nila ilihis ang isyo, kung paano nila malinis ang pangalan nitong si Martin Romualdez. Grabe. And syempre, yung witness mo, si Kutisa, alam mo, anong gagawin nila dyan kay Kutisa? So, sirain talaga nila. Kaya, yan po. Salamat sa inyong suporta, mga kabayan po natin. At hindi tayo titigil. No? Mag-ingay po tayo na mag-ingay. Hanggat kaya natin. And hanggat nandyan din po kayo, maraming salamat sa inyong suporta dahil sa inyo tuloy-tuloy po yung pagiging independent vlogger natin. At kahit sino, hindi tayo kayang bayaran. At tuloy-tuloy po ang ating gagawin, no, sa pagbibigay ng mga lehitimong impormasyon, reaction, opinion po sa inyo, lalong-lalo na sa mga nangyari po sa ating bansa. So hopefully magtagumpay po ang taong bayan dahil ang labang ito ay hindi laban ng kahit ng sino mang politiko. Ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino versus Bongbong Marcos at ang kanyang kasabwat na mga magnanakaw. Maraming salamat.